nagre-report ako sa mga nangyayari sa mga probinsya na hindi nare-report ng controlled media. Okay, sir. During that time, ang tawag po sa inyo, kundi po ako nagkakamali, what they branded the Kabataan Makabayan, all that are communist organizations. Am I Front right? organization ang tawag nila. Ano po? Front organization ng organization. mga communist party. Ngayon, totoo po ba yun? I mean, you were really a front organization of the communist No, hindi party? naman, hindi kami front organization, kundi tagapagtaguyod ng isang political positioning, yung National Democratic position. Ang ibig sabihin, ang ina-advocate namin ay unang-una, pawiin yung dominant control ng Amerika sa ating ekonomiya, sa ating politika, sa ating military, military bases. Then dapat maging primary ang control ng mga Pilipino sa ating ekonomiya. Ganon din sa lahat ng aspeto. So nangangahulugan yun ng pagbatikos sa mga tratado, mga US military bases, yung economic agreements, at ina-advocate yung national industrialization at saka yung agrarian reform. Okay. So, sir, now, when were you arrested? 4 years later, sabi niyo, 75? 1976. 1976. And saan po kayo dinala and how long were you there? Ano pong charge sa inyo? Saan kayo dinala? And, dinampot muna ako, na-arresto ako sa Olongapo City, tapos tinago ako ng 9 na buwan, nasa isolation ako, tinorture ako ng 1 linggo, yung physical, and then psychological torture na 9 na buwan na ako mag-isa, nakatanikala ako sa aking kama. Yung kinalalagyan ko ay sarado yung mga bintana. Day and out, pareho lang. May isang 50-watt bulb, gano'n. Wala akong balita, walang dumadalaw sa akin. Na-withstand ko yun, and then nalipat ako pagkatapos. Tumagal ako ng 9 na taon. You were under detention for 9 years? 9 years and 3 months. Ano pong charge sa inyo? Rebellion and then subversion. Noon ay military commissions, Opo. Wala pa, sinuspend ni Marcos yung civilian courts, bumuo siya ng mga special military commissions, mga general sa colonel na upo, mga 7 sila ang panel. Ang nagpo-prosecute ay mga abogado na pumasok sa military. Ang chief prosecutor noon si Anyado Desierto, ang naging ombudsman military. Yeah. Okay. So, Jago pala yan dati. Di ba? Yun ang tawag po sa Jago kanila. siya. Okay. Anyado Desierto, ha? Okay. Many familiar names from that era actually na pumasok ka. I mean, it's still around now. Pero ito po, you said 9 years and 3 months. So, convicted po kayo? Hindi. Ayun At nga, tuloy-tuloy yung kataka-taka roon, kasi 7 taon yung, kasi it took 2 years bago kami nakasuhan eh. Okay. So 2 taon nakadetain ako, walang charges. And then nung iharap nila sa military commission, ang abogado ko, si Jose W. Jokno, Senator Jokno, Senator Tanyada, Joker Arroyo. Joker Arroyo, okay. So, nahirapan yung military lawyers na i-prove yung crime of rebellion. Kasi napaka-strict naman talaga ng batas. Kailangan magkaroon ng ebidensya na armado ako at lumaban sa mga tawan ng gobyerno. Wala silang witness dun. Okay. Puro allegation. But did you do it? Hindi. Were you armed and did you? Sumama ako ron sa CPP-NPA. Sumama ako sa mga armadong grupo sa Kanayunan. Pero hindi ako actual combatant. Sumama kayo sa CPP-NPA, sa NPA mismo po? Sumama ko ron sa kasi yung National Democratic Front. Opo. Ito yung binuo namin yung iba't ibang mga organization. Season po yan? Nag-underground lahat. Ayun. Kasi nung i-declare martial law, yung lahat ng legal organisasyon ng mga kabataan, ng mga manggagawa, ng kababaihan, yung mga peasants, nag-underground lahat yun. So yung binuo namin, yung sa underground, yung organization na yun. Naging NDF? NDF. Ayun. Later, naging spokesman ako ng NDF. So, maliwanag po na you were never a combatant. You never held arms and got into a shooting war, never?
Never. Oh. Okay. Ngayon mamaya meron tayong pag-uusapan tungkol doon sa sabi ni Palparan na will about you. And we will talk about that later. Ngayon po, when did you resurface? When did you come out, nag-underground kayo? Kailan po kayo pumasok ulit into the mainstream of civil society? Hindi, kasi underground ako, na-aresto ko ng 76, no? Nakulong ako ng more than 9 years. Then tumakas ako noong May 5, 1985. Paano po kayo nakatakas? After yung Aquino assassination, lumuwag-luwag ng medyo yung media. Okay. No? So, nagkaroon ng first Press Freedom Day sa National Press Club. Dati naging Vice President ako National Press Club. Then, ang ginawa ng in-adapt nila ako bilang lifetime member. Okay. Kasi I continued to write even nasa underground ako. Nung nakakulong ako, hanggang tumakas ako, I was a columnist sa We Forum ni Joe Burgos. Okay. Nagsusulat ako from prison. The late Joe Burgos, yes. Ganon. So, naging guest ako doon sa First Freedom Day celebration noong August 30, 1984. And then, nakita ko, pwede pala akong makatakas kung babalik ako sa press club. Inayos ko na ma-invite ako in May 1985, yung National Convention ng Press Club. Lifetime member ako, entitled ako mag-participate. Si Johnny Enrile naman, binigyan ako ng second pass. Okay. So, doon ako tumakas after voting. So, Okay, huwag na natin tatanungin sino mga tumulong sa inyo. Mga nandiyan pa sa paligid-ligid at may sumama ang loob. matagal na rin yun eh. Matagal na rin yan. Okay, but anyway, we will be back. Kausap po natin ngayon, party list representative sa Turo Campo, who as I guess everybody knows now is running for Senate. He had 3 terms sa Kongreso po and kasalukuyan siya pong Deputy Minority Leader. And pagbalik po natin, we will start off kung yung pagsimula po ni Congressman Campo sa kanyang political career, and itatanong po natin at malalaman po natin ano bang direksyon ang tinatak ngayon ni Congressman Saturo Campo. Stay tuned. More to come sa Open House with Jerry Cornejo right after this. Welcome back to Open House with Jerry Cornejo. If you just tuned in, ang guest po natin ngayong gabi ay si Party List, Bayan Muna, Party List Representative Saturo Campo. 3 termino po siya sa Kongreso at ngayon po ay seeking a seat in the Senate. He is currently the Deputy Minority Leader. And if you just tuned in, mabilis na mabilis po, ito po ang mga pangyayari sa buhay po ni Congressman Ocampo. During the 60s, he was a journalist and he was also an activist. Kasama po siya dun he was a founding member of the Kabataan Makabayan. During the 70s, he went underground, was arrested, was incarcerated for 9 years and 3 months. At pagkatapos po nung sometime in 1985, nagkaroon po siya ng pagkakataon na tumakas during an event sa National Press Club. And why he was able to do that was because after the assassination of Ninoy Aquino, ay medyo sabi niya, medyo lumuwag na ang mga lakad na mga media. And having been a Vice President of the National Press Club, he was invited, he was a lifetime member, and he was free to roam around there, and he was invited. So, magsisimula po tayo ngayon dun sa nakawala, umiska po sa kanya mga gwardya, si Congressman Saturo Campo. So, sir, 1985, after, ando po kayo sa National Press Club, gwardyado pa rin po kayo. Yan, 11 yung aking... 11, nalusutan nyo. Okay, so let's not get into those details. Nakaalis po kayo. And then, when did you resurface? It must have been after Cory was president already. Isang taon nang makaraan yun. Nag-underground po ulit kayo, nagtago ulit kayo. Kasi... Wanted na naman kayo. Was there ever a shoot to kill po sa inyo? Wala naman. I think, hindi naman yata. Ang sinabi lang ni Johnny Enrile, medyo napahiya siya. Kasi siya nagbigay ng permit sa akin ng yung pass, no? Yes. Sabi niya, we'll get him in a week's time. Of course, they never got me until 4 years later. No?
ang ginawa ko, bumalik ako rin sa underground.